mga parol, carolers, hamon. Ilan lang sa mga tanda na Merry Christmas na mga biyahero. Welcome sa lalawigang buhay na buhay tuwing panahon ng Kapaskuhan. Maniwala sa magic ng Pasko, ang wish mo'y magkakatotoo. Ang culinary capital of the Philippines, Pampanga. Ano, sama ka sa biyahe ko? Umaga, malamig ang simoy ng hangin sa bayan ng Angeles, Pampanga. Masarap lang hapiin ng hangin ng Kapaskuhan, lalo na kung nakasakay sa isang magarang motor. Buong taon ay maaring mag-avail ng isang city historical tour sakay ng mga mamahaling scooters na to paikot ng bayan at ilang lugar pa sa Angeles. Marami ang matutuluyan sa Angeles City, Pampanga. At isa na rito ay ang hotel na pag-aari ng pamilya ng Kapuso Foreignay na si Dasuri Choi. You've been living here for how many years? Magsa 7 years na po. Magsa 7 years. Yeah. How do you compare celebrating Christmas sa Korea pati celebrating Christmas dito sa Manila? Dito po, 'di ba, family. Pag Christmas, they don't go out sa house, may free May, food ano, na. may food na, may buffet or whatever. May games, 'di ba? Pero sa Korea po, everyone will go out. Or they will go to church, or they will meet mga friends. Hindi naman kailangan talaga magstay sa bahay or like with family. Pag may boyfriend ka, girlfriend ka, you can Sige, stay with them. pwede. Yeah, sobrang daming tao sa labas. Tapos dito po, pag Christmas na, Wala. medyo close na yung store, yung parang gano'n. Pang date, wala na. Oo. Pero sa Korea, as in open na open. Yun yung iba. Oh, yun yung iba. Meron ba kayong mga Korean traditions na dinala dito, Korean Christmas traditions na dinala dito sa Pilipinas na dahil dito na kayo tumira? Or did you adapt na to the Filipino Christmas culture? Ako po, yun nga, yung family, with family. Kahit yung family ko, di ba Korean sila, ayaw nila, gusto nila inom na lang with friends. Pero ako, gusto ko pa rin, guys, family, dapat Christmas, dito tayo sa Pinas. Family, Christmas equal family, sabi ko. Yeah. Nakinig naman sila. Hindi naman. Hindi, okay. Wala Hindi lang. pa rin. Hindi pa rin. Naguguluhan ako. Bakit po? Dahil usually kapag pumupunta ako sa mga Filipino restaurants, this is how they serve the food. Pero, this is your place, Korean hotel. Ito yung ino-offer nyo sa mga Korean customers nyo para ma-feel nila yung Filipino. Yeah. Sa Korea po, wala pong ganito, budol fight. Mm. Walang, even banana leaf, wala. Wala. Sa Korea. So, as in, sobrang palaging amazed na amazed yung mga Korean customers. Okay. Tapos, pero syempre naman yung mga Pinoy, sanay na sanay. Ah. Pero we just upgraded na parang mas grabe, mas bongga. Lahat nandito. Gusto namin yan. Medyo bongga nga to eh. Anong tawag niyo dito? Pantegi. Pantegi. Oh, pantegi. Ibig sabihin ito po, pan. Ito yung Pan. Ito yung pan ng Korea. Okay. Ng Korean. So, ibig sabihin, pantegi, ibig sabihin, tegi is parang lahat. Parang everything is there. Everything's So, there. pantegi.
Bukod sa restaurant at hotel, may cafe din dito na nag-o-offer ng masarap na dessert at mga kakaibang inumin. Merong choco, coffee, at iba pang shakes. Kapag natikman mo, para itong mga masasarap na cake in liquid form. Good morning, mga biyero. It's a great, chilly Christmas morning. Okay, fine. Every day sila dito. Christmas. Pwede namin issue to kahit summer. Kahit Halloween. Pero okay lang. Dahil pagpasok mo dito sa restaurant na to, 365 days in a year. Okay, hindi ko alam kung sarado sila sa mga holidays, but when you enter this restaurant, you always feel like it's Christmas. Paano pag Christmas? Yun yung tanong. Pagpasok mo dito, it's like, hey, I know this house. That's the vibe that you get. And of course, it really helps that there's a Christmas tree over there. Pag sa bahay, kapag sineset up na yung Christmas tree, parang yung vibe mo talaga nagbabago. Na parang, woohoo! They have different cuisines. This is one of their best sellers. This is Thai seafood. You've got your calamari, got your squid rings, you've got your shrimp, got your tahong, and it's mixed with rice. But sometimes it's, kapag gantong soupy, parang sarap lang. Sarap. Wow, sarap nga. Truffle. Joy to the world. Moderno na nga ang panahon, pero may ilang hindi bumibitaw sa mga nakasanayang tradisyon, lalo na pagdating sa pagluluto. Isa na rito ay si Aching Lilian Borromeo, na kilalang food historian at purong Kapampangan. Nasusunog yung bahay ni Aching Lilian. Well, which is always a good thing kapag meron kang nakikita ang usok, sabihin nun, may nilulutong masarap na naman si Aching Lilian. Aching Lilian, it's been such a long time. Maybe a decade ago, feature namin si Aching Lilian dito sa Pampanga. At syempre, feature namin yung kanyang very famous San Nicolas cookies. But we're actually here para malaman natin kung ano yung traditional Christmas dishes na niluluto niya dito sa Pampanga. Meron po bang ano yan? Diferensya sa lasa? Ay, malaki. Malaki! Bakit po ba nag-iiba yung lasa kapag niluluto sa palayok? Kasi lalo na kung meron siyang konting sourness, ang palayok walang reaction. Ang mga metal may konting reaction. Oo, may kakaroon ng chemical reaction. Oo. Ang pagluluto mo doon ay parang naka-pressure cooker siya. Ilang tradisyonal na lutong Kapampangan na inihahain tuwing Pasko ang iluluto ni Aching Lilian para sa atin ngayon. Ang ating gagawin ngayon, nilagang Pasko. Nilagang Pasko. Pasko. Oo. Sa Kapampangan, ligang Pasko. Ligang Pasko. Oo. Ito ay meron siyang yung ham na buto-buto. Okay. Meron siyang manok, meron siyang pork. Kung may baka ka, may baka, ihalo-halo mo lahat yan. Eh, di talagang napakasarap yan. Manggagaling sa buto. Oo, sa wow. buto-buto. Nalagay mo lahat dyan. Tapos lagyan mo na ng gulay-gulay, asin at paminta, tapos na siya. Di ba madali, no? Oo. Yung mga mayayaman, talagang ham ang nilalagay. Yung buo. Oo, yung hindi pa luto. Yung mga parang okay. ganito kalalaki. Ito ay baboy ito. Oo. Lahat ilalagay mo dyan. Tapos ang manok mo malaki. Wala akong baka kaya hindi na. Okay. Kasi ang baka sa amin, every Saturday lang. Nakasanayan na po yan. Meron naka-frozen. Tapos tatakpan natin uli. Ayan. Kapag medyo kumukulo na, doon na tayo maglalagay ng gulay-gulay. Okay. Yan ang Aching, ano pong ginagawa natin ngayon? Yung pabalat ng panara, parang empanada. Kaya lang sa Kapampangan, we call it panara. Panara. O, ang empanada namin,
ay yung may baboy at saka harina. Okay. Ito, galapong. Galapong. Galapong na linuto. Tapos habang pagluto na siya ng ganito, habang mainit siya, nilalagyan namin siya ng iklog at minamasa. Ang alam ko nga dun sa Ilocos, naglalagay sila ng... Nilalagay na nila yung gulay, itlog, sa kanila ipa-fry. Oo. Ito, sa amin, nilalagay namin dito sa dough. Sa dough. Oo. Di ko lang alam ang procedure kung ano yung paggagawa nila. Ang sa amin, sa Kapampangan, ay napakaliit lang. Kaya hindi empanada, panara lang. Panara. Panara. At ito, tuwing first ng simbang gabi, nakikita mo na ito sa harap na simbahan noon. Tinitinda ng mga gumagawa. Kumbaga, fixed yan until now, o wala na masyado? Wala na. Ano na lang, puto bongbong. Oo, hindi. Pati- Bibingka, Bibingka. puto, tapos Mas pinipirito. maliit lang po ito. Mas maliit lang. Mas pinipirito nila. Parang ganon. Ang palaman nito, Drew, yung feeling ng ating ginagawa, kapag simpleng tao, ang palaman, ang ginigisa mo siya sa bagoong. Noon wala pang patis eh. Bagoong, Pampalat. pampaalat, at saka pampalasa. Pero kapag ang isang tao naman ay sa elite na family, sa talagang mga senyora, May kaya. oo, mga senyora, alimango at saka hipon. Kasi nung panahon na yon, ganun lang sila. May distinction. Alam mo, ang ganda ngayon kasi whether mayaman ka, pobre ka, ano ka, kahit ano ka lang, kahit di ka doktor, kahit ordinary ka, ang pagkain, pantay-pantay. Nung naabutan kong panahon, hindi ganun. Hindi ganun. Ang pagkain ng mayaman ay kakaiba sa pagkain ng hindi mayaman. Ang upuan ng mayaman ay kakaiba sa parang ganun. Na mas gusto ko yung ganun. Meron tayong smell vision. Naamoy niyo yung naamoy ko. Yan po yung nakasanayan ko ding amoy sa bahay ng lola ko. At katulad nga kinukwento ko sa mga boys ko na kapag may gantong, di ba, nilaga sa bahay ng lola ko, unang ginagawa ng tatay ko, tinatanggal niya yung patatas. Minamash niya, nilalagay niya ng asin, naglalagay ng butter. Gumagawa siya ng mashed potato. Yun yung nakasanayan ko. Tikman ko muna yung... Ito ang ito na lang ah. ganyan. Oh. Lagyan mo ng sound. Sobrang naman ata yung sound mo. Gusto sabihin mo daw nun, masarap. Hindi kasi alam mo, iba talaga pag ano eh. Iba yung broth eh. Pag hinalo-halo na, lumabas na yung taba. Halo-halo na dun sa... nanggagaling sa buto. Tastes like home. Well, at least Pampanga has become home away from home for me. Second home mo na yun. Second province. Ito na yung ito yung home ko sa Pampanga. Alam mo, talagang kung titignan ka, pwedeng sabihin nilang Kapampangan ka eh. Number 1. Bakit po? Gwapo ka eh. Hindi ako Gano'n pa ako ng nagpo-flash eh. camera kasi may camera. Ito lang pala. Hindi, kasi mga Kapampangan karamihan, mga may tsura. Mga may maganda. Ako lang, hindi lang. Paano ba to? For me kasi, sanay ako dito sa lasa na sa paghigop mo ng sabaw, yun eh. Ang daming flavors mo matitikman. At it just feels, it's very hearty. You know? At siguro, one of the reasons why nga sinaserve to tuwing, well, Pasko, it's just a hearty dish eh. Tikman po natin to. Dito makakunan. Lasa yan. Sarap i-take home na ito, Ching. Sarap mag-take home. Dapat lang. Sa Plaza ng Angeles, matitikman din naman ang ilang traditional na kakaning Kapampangan na kadalasang lumalabas lamang tuwing Pasko. Pero sa Cafe Museo, buong taon nyo rin ma-enjoy ang mga to.
What do they serve? What do they offer? See, they just mentioned the name, but I just forgot about again. Basta it's pandesal kasi it has different names. Different names sa other town, different name here, different name. Anyway, cut the long story short, it's pandesal. Puto babi. Puto babi. There you go. It's pandesal. Parang toasted pandesal. Your normal pandesal, but on top of it, it's like, I think it's minced beef or pork mixed with mashed potato or mashed sweet potato. Homemade pizza. Nagawa niyo na ba? Homemade pizza. Pandesal or tinapay, maglalagay ka ng minced beef. So maglalagay ka ng keso. Ito lang walang keso at walang pizza sauce. But still works. Lovely. Okay. This one looks like a crepe. Looks like an omelette. Sa loob ay budbud. Tama, patku. Bakit patku? Dahil yung mga bata daw, kapag ito yung kinakain at it's during the Christmas season, sinasabi nila, patku na, patku na. Wow! Wow! Yung texture niya hindi crepe. Definitely hindi omelette. Texture niya, it's gooey. And it's chewy. And it's very pleasing when you're just chewing on it. Plus the main fact na meron siyang matamis na sauce and coupled with your favorite nyug. Wow! Patko na talaga. Good vibes. Good vibes. Parang bagay siya sa... I'm guessing this is baterol. Baterol na may... Ano to? Champurado? Pinipig. Naglagay sila ng palibig. Alright. Alam mo yung parang classic western hot chocolate na bitin siya kapag liquid lang eh. So naglalagay sila ng marshmallows para meron kang nakakain na texture, di ba? Parang ganyan lang din. Tsokolate na hindi masyadong heavy, hindi na masyadong matamis. Siguro depende na yan sa paghalo nila. Pero naglagay sila ng pinipig. At yung pinipig na yun adds to that experience that you're eating and drinking at the same time. Parang sagot ulaman ba, di ba? Liquid, tapos meron kang ginagawa. Wow! Okay. Teka, dapat inuna ko to dahil ito yung medyo savory. Of course, this is their empanada, their version of empanada. Ito yung feature natin kay Aching Lilian kanina. So, let's see if it's pretty much the same. Yan, suka. Don't you just love it? Kapag kumakain ka ng lumpia, lalo yung fried lumpia na may toge, yung ugods, maglalagay ka ng suka, and then it just trickles down. It just spreads because of gravity. I'm so sorry, but kung meron lang tayo gantong pagkain sa lahat ng plaza, sa lahat ng mga munisipyo, sobrang swerte natin. So good. Kapag sinabing Pasko at Pampanga, isa sa una pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang mga nagagandahang parol na gawa rito. Halos nakaukit ng araw sa kasaysayan ng Pampanga ang parol. Sa syudad ng Angeles, taon-taon nga raw mula pa noong 1830 ay sinasagawa na ang isang bukod-tanging parada ng mga parol, ang Lubenas. Ang Lubenas came from two Spanish corrupt word. Ang ibig sabihin, luz, liwanag. Okay. Ang novena naman is 9. So, nung kinumpay na nito, Lubenas, 9 days lighted. Christmas, no? Ito yung Estrella de Pascua. Ito yung nagsisilbing ilaw ng mga tao noong unang panahon kasi
yung tao dito sa Pampanga, sa Angeles especially, mga farmers, bago sila punta sa kanilang trabaho sa field, so magsisimba muna sila. So this lantern, magsisilbing ilaw nila papunta sa simbahan. Si Tatay Rene ay isa sa mga natitirang gumagawa ng tradisyonal na parol para sa Lubenas. Wow! Ito na po yun kasi ang dami po namin nababalitaan na kayo po ay gumagawa ng tradisyonal na parol dito sa Angeles. Oo. Actually, talagang panata ko na yan eh. Siguro magdadalawang dekada na sa katagalan kong gumagawa. Hindi pala basta-basta ang paggawa ng parol para sa Lubenas dahil bawat piraso at bahagi nito ay may kanya-kanyang simbolo at kahulugan. Dahil naging panata ko na yan, dumarating yung Pasko, gagawa ko ng parol niyan. Nagsimula ko ng yung paggawa ng 12 paris na parol. Gusto sabihin doon yung mga apostol, 12 apostol. 12 apostles. Tapos may isang cross, nag-represent ng Christianity. Tapos meron pa mga hayop. Ang mga symbolic, halimbawa, gagawa ko ng isda. Okay. Ibig sabihin na, yung baryo namin, umingi ng prosperity. Kahit may edad na si Tatay Rene, siya pa rin ang nagdidisenyo at nangunguna sa paggawa ng mga parol na to. Tay, kayo pa rin gumagawa ng parol gamit ang Japanese paper, no? Kasi ang mga parol ko, pang Lubenas lang talaga. Indoors. Tulad ng mga halimbawa, dinidisplay sa simbahan. Oo. Siyempre, malaking bahagi ang Pasko sa buong Pilipinas, di ba? Nagsisimula yan Setyembre. Pero parang dito sa Pampanga, parang nararamdaman ko extra special dahil kayo kilala gumagawa ng mga parol. Pag gumagawa ko, enjoy ako sa sarili ko. Ngayon, mas lalong mag-enjoy ako kung may matututong gagawa nito. Nagtuturo ho kayo? Nagtuturo ako. Bakit niyo po ginagawa yan? Ba't ho kayo nagtuturo? Kasi pinarangalan ako ng talasinop ng singsing. Ibig sabihin nun, ikaw ang talasinop na ipamaagi mo yung talento mo. Binigay sa akin to na walang bayad, pamamaagi ko naman na walang bayad. Doon ako isa sa nasiyaan na na-share ko sa kanila yung kaalaman ko para yung magiging tradisyon nila hindi mawawala. Kung sa Angeles, merong gumagawa ng mga parol para sa simbahan at dahil sa kanilang panata, sa San Fernando naman, merong nagpapatuloy ng sining ng paglikha ng mga parol at ginawa rin itong negosyo. Balita namin matagal na ho kayo gumagawa ng parol. Simula noong 1964, inumpisahan ko yung commercial na parol na mayroong tumulong sa akin, isang Chinese-Filipino businessman. Tinulungan akong i-promote yung mga parol natin dito sa siyudad ng San Fernando. Sa laking swerte naman ay naging matagumpay ang pag-exhibit namin sa Manila, sa mga gasoline station, sa mga delicacy center, sa mga restaurant. Nag-boom ang parol making dito sa siyudad ng San Fernando. Kung ang mga parol na ginagamit sa Lubenas ng Angeles ay yari sa kawayan at papel at medyo maselan, ang mga parol naman ng San Fernando gawa sa bakal, kapis o iba pang gamit na sinasabing tumatagal ng mahabang panahon. Kayo po yung isa sa mga pioneers dito sa lugar na to. Ako na lang ang nabubuhay Ay, kayo na po. sa mga matandang gumagawa ng parol. Tayo na lang. Alam mo, syempre marami pong mga parol na ngayon na ginagawa. Ano po yung, what sets your parols apart or lanterns apart sa mga ibang parol, Tay? Bakit po naging successful? Ang kakaiba ng parol namin ay yung quality. Quality. Hindi namin tinadaya ang mga materyales at saka matibay yung mga parol namin. Katunayan nga, meron akong parol na repair dyan. Yun, 9 years na. Yun, parol pa rin. Hindi nasira. Nasaksihan daw ni Tatay Rene ang mga pagbabago sa paggawa ng parol mula sa simpleng ilaw hanggang sa pagkakaroon na ng mga komplikadong electronics na nagpapatakbo ng disenyo ng ilaw na to. Dahil sa galing ng mga Kapampangan sa paggawa ng mga natatanging parol, paganda na ng paganda at palaki ng palaki ang kanilang mga nagagawa.
Hanggang sa nagkaroon na rin ng Giant Lantern Festival dito nga sa San Fernando na sinimulan pa noong early 1900s. Ang pagpapailo ng mga higanting parol na to, hindi pala automatic. Mano-mano kasi itong pinapatay sindig gamit ang mga higanting drum na to o tinatawag na rotors. Sige nga, pakita mo sa akin kung paano nangyayari. Paano nagkakaroon na, paano umiilaw yung parol? So, ikakabit muna doon yung mga wiring. Dito ikakabit yung mga wiring. Okay. Tapos pag tumama sa tinatawag naming iliso, iilaw. Parang music box siya, no? Pero, so, ginagalaw to, biglang iilaw yan. Iilaw pag tumama sa mga yero. Ayun. Pag dito naman, hindi iilaw. Saan yan? Sabay-sabay lahat yan. Kailangan. Hindi Ay, hindi rin. naman. Hindi Kasi naman kailangan. Hindi, yung iba yung laro. So may ano rin, kasabay ng music. Music. Okay. Bawat iba-iba. Iba-iba. Stick. Hindi kailangan yung mismo nagmano nito. Magaling yung pacing. Ang timing niya. So, kada, ano ba tawag niyo dito? Barrel? Ano? Rotor. Rotor. Kada rotor, ito yung isang kanta. Oo, yung Okay. ibang pyesa naman to. Okay, ibang piyesa naman. Kayo din mismo nag-masking tape. Ano yung pwede kong subukan dyan, kuya? Basta may... Ano? Sige, subukan ko. Ito, dahil ka lang. Ito. Yan yung harapan. Ilang bumbilya yan, kuya? 14,140. 14,140. So, pagdadasal nyo lang, kapag yung Sana walang mabundi. walang pundi. Yan yan, eh, no? Kitang-kita mo na to kapag gabi. Ang laki-laki, ano? Laki na ito. Mga biyero, anak, balay-balayan. Ang anak balay-balayan ay ang mga kabataang scholar na tinuruan ng balay-balayan na tumugtog ng iba't ibang mga instrumento. Si Francis, isa sa pinakamatagal na miyembro ng grupo, ay isang batang may special needs. Ikaw ba yung pinakamatanda na kasama sa grupo na to? Opo. Ilan taon ka na ba? Sa nung 60 ako, 16. Paano ka makapasok sa grupo na to? umutog ng marimba. Kahit sino ba pwedeng makapasok sa grupo? Opo. Kung interesado sila sa magtugtog, pwede. Opo, pwede po. Kailangan bang may alam na or kahit wala pang alam, basta't gusto lang sumali, pwedeng turuan? Opo. Pwede yun. Pwede. Ano experience mo bilang miyembro? Yung miyembro ng anak palibalay. Happy ka na ba? O enjoy ka ba? Enjoy po. Enjoy. So dito kayo nagpa-practice? Oo! Maaga o hapon? Hapon! 1 plus 1? Oh, galing nga! Ang galing ng mga to! Sabay-sabay! Isa lang ba iisipan nyo? Kasi pag hapon, excited na ba kayo sa Pasko? Oo! Ito. Bakit? Ayan, hindi ko na alam. Hindi, bakit? Dahil masaya. Excited na ba kayong tumugtog sa darating na Pasko? Ano yung nararamdaman nyo kapag tumutugtog kayo? Bukod sa bamboo instruments, tinuruan din ang mga batang tumugtog ng iba pang ethnic instruments.
Piero, mula sa Anak Balay-Balayan. Ayan, Pasko! Hindi lahat sa biyaheng Pampanga natin ay tungkol sa Pasko dahil may mga na-discover din tayo all year, all good na food stops dito. Tulad nitong diner na to na mukhang aarangkada na sa laki ng kanilang burger, pizza at iba pa. At dahil pizza na rin lang ang pinag-uusapan, hindi rin magpapahuli riyan na ang brick oven diner na to. Our pizzas are not your usual toppings of pizzas. We have our kimchi pizza, we have our strawberry pizza. Alright mga Piero, nandito tayo ngayon sa Benjamin's Tacos and Quesadilla. Sa Mexico. Hindi sa Mexico, Pampanga, pero actually parang feeling mo Mexico. Dahil ang sinaserve nila ay Philmex cuisines. I guess one of their best sellers is their roast beef, which is slowly cooked. Para talagang lumambot. It's pretty good. You know, it's kind of different about this restaurant. It's actually an ancestral house here in Lubao, Pampanga. People still live here. The owners of the restaurant still live here. At open lang sila 3 days in a week. They're open Thursday, Friday, and Saturday from 4 p.m. to 10 p.m. only. So pretty much like dinner lang talaga. It's a good space. Kahit bukas lang sila for 3 days. And like what I said, it's Filipino-Mexican cuisine na feeling ko halos ng tao nag-enjoy. It's because the taste is powerful. Of course, you know quesadillas. You've got your cheese, pimiento. I think, basta, you know, parang for me, masarap tong pang merienda. Or, with a cold bottle of beer. Na? Yun yung nangyayari dun eh. But this one is their taco on roids. It's huge. Alam mo, naalala ko dito? Yung taco sa... Feature na natin yan. Sa Subic. Correct, sa Subic. Now, ang actually main concern mo lang dito is how you eat it. Are you gonna use your hands or are you gonna use... It's definitely more fun to use your hands. I don't know how to do this! There. So meron kang ground beef, of course your veggies, your dressing, at yung syempre nagbibigay ng texture, yung kanyang taco, which is deep fried. Almost forgot about the salsa. Anyway. The looks of it, it's blueberry cheesecake. Yes? Blueberry cheesecake graham. Mali. Blueberry cheesecake crushed o tap. Drop mic. Actually, drop tissue. Drop tissue. At nakaubos pala ako. Hindi ako tumikim. Nakaubos. So, sana sinut niya yung kanina, di ba? Kaya ayoko na. Pero gusto ko pa. Ayoko na, pero gusto ko pa. Para sinasabi ng asawa mo, ano? Yes or no? Yes, pero ayaw na no. No, pero sinasabi niya, yes. Labo ng mga babae. Ba't tayo na pala doon? I'm so sorry. Sorry! Look at that. Ugh. Let me tell you about the sensation. It's your usual blueberry, okay? Okay? Doon mo titikman yung konting asim, at syempre, you know, fruity flavor. Tapos nun,
Nandiyan na yung, yung cheesecake. At yung cheesecake nila dito, hindi masyadong thick. Yung sakto, yung pwede mong gaganin mo sa tang mo. Eh, biglang meron kang mararamdaman ng texture kapag ninunguya mo na yung otap. At ang okay kasi sa pag-nguya mo sa otap, may mga bits and pieces pa ng sugar na matitikman mo. Gets mo? Yung hindi halo lahat. Yung tipong, kuminsan, di ba, ganun ako eh. Dati, naglalagay ako ng asukal sa milk. You know? Alam mo yan, fresh milk, maglalagay ako ng asukal ng bata ako, tapos yun, hahaluin mo. So, tatamis yun. Pero sa pinakadulo, meron ka natitikman na yung hindi pa nga na nahalo. Oo, hindi na tunaw or hindi na liquefy na sugar. Yun, parang ganun. O tapos yung ginagano mo yung cheesecake. Pero hindi may pagkakaila na tuwing Pasko, isang klase ng pagkain ang kadalasang hindi nawawala sa Noche Buena, ang hamon. Sa factory ng araw na to, sinasabing 2 toneladang hamon ang nagagawa kada araw. Ngayon papalapit na yung ating Kapaskuhan. Nandito na yung paborito at masarap na para sa Kapaskuhan ng ham namin. Yan. Yan po, sir. At dito po ginagawa yung tinatawag nilang glazing. Baka, sir, if you want to try. Okay. Bakit dalawang klaseng asukal? Yung isa, sir, yung puti at saka yung white. Yung dito brown, para lalong maging kristal. Maging kristal yung ating hamon. At binibigyan natin ng puti at ito mas mabilis kumapit. Para pag nakita nila yung inang nandiyan pa rin. So, pag glazer, luto na yung ham. Yung, ang tawag dito, ham ball, no? Parang gano'n, no? Tapos yung giniglaze dito sa factory. Tapos nun, yung pinapack. So, syempre, pinapadala niya sa iba't ibang klase ng supermarket. Yes, sir. Pagkabili, kailangan mo bang i-reheat? Pwede i-reheat. Pwede i-reheat. Pwede hindi na rin. Okay. Yan po yung magiging pins na lang. Kulang na lang, mainit ang pandesal. Oh, sir. Hindi naman ito kinakamay ito eh. Christmas na nga. Kulang na talaga dito yung tinapay na mainit. Or specifically yung pandesal na freshly baked. That's it. Sarap. Talagang makulay at masaya ang Pampanga tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Pero tulad ng naipakita namin sa inyo, hindi lang namang tuwing Burr months ang Christmas season dito. Dahil buong taon ay isang malaking paghahanda ng buong probinsya para sa natatanging okasyon na to. So for that whole year Christmas vibe, alam nyo na kung saan pupunta mga biyero. So it's gonna be a series of falls na bibisitahin natin dito. Ito yung pinakamataas sa falls dito sa Calbayog. It's actually their crown jewel. It took me around 30 minutes, pero pagdating mo dito, not bad at all. Sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus,
meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag niyo na akong i-pinch. Just click!